So, yun guys, magandang hapon sa ating lahat. Dito tayo sa ating nursery area. Saan meron tayong 5 trays na ating Calixto F1 na ililipat natin mamaya mga ka-farmers. So, puntahan natin yung area natin dito lang sa malapit mga farmers. Tayo po ay naghukay ngayon para sa taniman ng ating talong. So ito po ay dating area ng Ampalaya mga farmers. Kung kayo po ay nakapanood sa aming mga video sa aking YouTube, so ito po yung last tinamnan natin ng kamatis. So at first meron tayong Ampalaya, then sinundan natin ng sitaw, then at last yung tinaniman natin ng kamatis. So sayang yung area mga farmers kasi hindi pa masyadong ng abono, hindi pa naubos. So ngayon utilize natin ang space. At saka ngayon binubungkal natin yung lupa mga ka-farmers para doon natin itatransplant yung ating talong na Calixto F1. So bali itong area mga farmers nasa 300 to 400 lang po hills mga ka-farmers, pero at least sayang naman kung itatapon lang natin yung ating mga seedlings mga ka-farmers. Kahit mainit ngayon, kaya nating buhayin dahil meron tayong patubig dito sa area mga ka-farmers. So ngayon meron tayong panibagong kagamitan. Ito po yung tinatawag na earth auger mga ka-farmers. So napakadali lang gamitin mga farmers. Hindi tayo magbubungkal gamit ang itak mga farmers, kundi gumagamit tayo ng auger. So napakabilis bungkalin yung lupa mga ka-farmers, at saka hindi naman nasisira yung plastic molds natin kasi malalaki yung butas na ginagamit natin noon habang tayo nagtatanim ng kamatis mga ka-farmers. So ngayon meron tayong isa pang plot na hindi pa natin nabubungkal yung lupa kasi meron na siyang mga butas mga ka-farmers. Then ngayon puntahan natin, kunin natin yung makina natin mga ka-farmers. Ito po yung auger na ginagamit natin sa pagbubutas ng ating pagbungkal ng lupa mga ka-farmers. So merong nakakain dito, okay. So yung assistant natin, ito po yung auger natin, paandarin natin mamaya mga ka-farmers. Yung auger na ginagamit natin sa pagbubungkal ng lupa, so napakadali lang. So kabibili lang natin ito mga ka-farmers doon sa Cebu City. So dito mga ka-farmers, napakahalaga para sa aming mga farmers, lalo na po kung gumagamit tayo ng mga poste at panghukay. So ito po yung mahina mga farmers. So mandarin natin mga farmers para tayo na po yung magbubungkal. Guys, after tayo nagkapagbutas para sa taniman ng ating talong, so ito na, i-transplant natin ating panibagong lipat tanim na Calixto mga ka-farmers. So ang bilis lang. So medyo may kaliitan yung tanim natin kasi hindi masyadong lumalaki sa seed tray mga ka-farmers dahil yung plasma na ginagamit natin ay sikanha na, ibig sabihin ginagamit na po natin nung una, then hindi natin itinapon yung lupa ng Classman mga farmers at saka inutilize natin at ginamit natin ulit. So ito yung epekto, medyo mahina nang lumaki yung mga seedlings mga farmers dahil ubos na yung vitamina na nasa lupa ng Classman mga farmers. So ito, buhay na buhay mga farmers.
bago tayo nagtanim, tayo po ay nagpapatubig dito. So napakaganda at napakakondisyon ng ating panibagong tanim mga farmers. Nasa 500 na hills lang po ito mga farmers. Yan. Hindi lang natin na i-video habang tayo po ay nagtatanim. Pero yung point natin dito is yung paraan natin sa pagtatanim, napakadali lang. Saka sa pamagitan ng paggamit natin ng auger, yung ating pagtatanim ay napakabilis. So hindi na tayo gumagamit ng itak para makapagbungkal ng lupa mga ka-farmers. So maganda talaga yung reaksyon ng tanim mga farmers dahil nung nasa seed tray pa lang sila, hindi pa lumalabas yung panibagong talbos. So sa ngayon meron na tayong nakikita tulad dito mga farmers. Close up natin. So maganda talaga. So siguro po mga ilang days mga farmers, umusad na po ito at lumalabas na po mga bagong dahon niya. So ito po yung Calixto F1 mga ka-farmers na bigay po ito sa ating technician dito sa East West sa Cebu South area mga ka-farmers. So sayang naman kung itinapon natin yung seeds, so kaya nilagay natin sa seed tray at pinalaki. So mas mabuti naman mga farmers na medyo may kaliitan yung taniman natin dito, pang malagaan natin at mapakain natin ito ng maayos. Dahil pwera naman kung gawin natin malaki yung ating taniman at hindi naman natin kayang pagkakainin at hindi naman natin kayang alagaan mga ka-farmers dahil medyo marami tayong taniman sa ngayon. So hopefully dito na rin mga farmers, meron tayong 3 beds ng ating talong. So sana ma-apply natin dito yung drip irrigation. So ilagay lang natin sa gitna mga ka-farmers yung hose kasi napakadikit lang yung ating taniman natin. So ilagay natin sa gitna yung hose natin mga ka-farmers at doon tatagas yung tubig. So aabot na yan sa puno ng ating talong mga ka-farmers. So hanggang dito na lang po muna tayo mga farmers at update tayo sa susunod na mga panibagong video.